Mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong likod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok ng ating bansa o saan masulok sa ating bansa o saan masulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat, mga katambay. Ito po, umpisa na po natin. Sumagot na po ang tagapagsalita po ng palasyo. Ang tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out, at tinatawag din daw po ito na isa pong attack dog at nilagyan pa ng corona ni Atty. Guanzon, mga katambay. Gawa na raw po, mga kababayan, mga katambay, gawa na daw po ang script. Ayon po dito sa tagapagsalita yata, gawa na po ang script, di umano, at ngayon po ay nagsalita na po at talagang pinasisinungalingan po, mga kababayan, ni Yusek na ang First Lady daw po ay walang kinalaman daw po sa pagkamatay ni Tantoco, mga tambay. Ito po ang sinasabi po ng tinatawag na Vice President na garbage in, garbage out. Pakinggan po natin ang Yusek, mga kababayan. Ang sinasabi pong walang kinalaman ang First Lady at nalulungkot pa siya. Nalulungkot pa po si Yusek, mga tambay, sa nangyayari. Pakinggan po natin. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa, ulitin po natin para maumpisahan po natin. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to,
ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Yan, nagbanta na po pati sa mga journalist na nagpapakalat po kasi may mga journalist po na nagbalita. Yan, binabalaan po kayo ni Yusek, mga babayan. Propagandist daw po kayo. Ayan, nagagalit po si Yusek, mga babayan. At talagang pong pinaninindigan po ni Yusek, mga tambay, ang First Lady ay walang kinalaman. At hindi po involved at hindi kasama, mga tambay, hindi kasama. Hindi. Talagang paniniwalaan niyo po ang Yusek. Galit na galit eh. Di ba? Masamang-masama loob, mga tambay. Nagluluksa. At talagang ang Yusek ay hindi marunong magsinungaling. Hindi po siya marunong magsinungaling, mga kababayan. Malinis po siya. At hindi po siya marunong gumawa ng fake news, mga kababayan. Hindi po ba? Tingnan nga po natin, mga tambay. Talagang yung magkakasama pa nga daw di ba? Magkakasama pa sa huling hapunan. Nakapaghuling hapunan pa nga raw po bago daw po masawi itong si Tantoco, mga tambay. At ito po sobrang close. Close na close po sa First Lady, mga kababayan. Ito po yung kumakalat po ito sa social media. At ito po galing po ito sa Los Angeles, mga tambay. Yung kainan. Di po ba? Matagal na po ito Nung Marso pa po ito. Ito po. Ibalik tanaw lang po natin, mga kababayan. Hindi. I'm saying he started it, but Saka ano to, for sure, right? I'm saying he started it, but Nakita nyo po, mga tamay, nakita po natin, di ba? Dikit na dikit at talaga magkatabi po sa sa upuan ng mga katamay. Talaga ito si Yusek At meron pang kinukuha meron pa siyang pinalabas na litrato doon sa palasyo, doon sa Malacanang, doon sa kanyang press, mga tambay. Kaya pinasisinungalingan niya pong pilit, mga kabayan. Talagang hindi involved ang First Lady. At magkaiba pa ng hotel, mga kabayan. Magkaiba ng hotel ang First Lady, pinipilit niya po. At talagang ang First Lady po, mga kabayan, katulad po nito, kung itong First Lady, balik tanaw din po natin yung interview po ni Katunying. At masamang-masama po loob nito kay Vice President, mga tamay. At sa dating Pangulong Duterte dahil po sa issue ng bangag. Ito po, pakinggan po natin ang First Lady.
Kumusta kayo ni VP Sara? When Bong had that bagong lipunan rally. So she went there at 3 and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine a former president calling bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sandro yan, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras diba? Pero tumawa sila. So parang for me, ano yan? Mali yata yan, diba? Parang you're getting sweldo from the government, diba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan? Mali yan you cross the line. And many things, I'm not a hypocrite. I mean, that's not right. You don't do that. Entitled politics. You're in the government. You're the vice president. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Kumusta kayo ni VP Sara? When Bong had that bagong lipunan rally. So she went there at 3 and then she went to Davao. And then when she went to Davao, yan mga tambay, ayaw na ayaw pong matawag at masamang-masama ang loob mga tambay. At ang pamilya Duterte, ang Vice President, ay nag-cross na daw po sa line. You cross the line, mga tambay. Hindi po pwede yan. Kaya po, ano yun? Sabi niya, parang hype na ganyan po ang First Lady mga tambay. Mukhang may katapangan. Hindi po ba? Kaya po, kung mag-iisip ka nga po, kahit pa paano, kung gagamitan mo ng logic, talaga po palang maipapatapon po sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Kayang-kaya po pala, di umano, na ipatapon nila. Kahit po kidnapping ang gawin. Ayon po yan sa Senado. Kidnapping ang naging resulta. Ay magagawa po pala nila. Dahil po sila ay hindi bangag. Hindi po bangag mag-isip. At hindi po bangag magdumiskarte ang mga kababayan. Kaya po dito po mga kababayan, basag na basag po rito ang USEC. Ang USEC Claire po mga kababayan. Talagang pinanindigan niya po na talagang yung tingin po ng tao sa pamahalaan at tingin po sa kanya. Yung tingin po sa kanya. Excuse me po. Talagang pinanindigan niya na po yung pagiging sinasabi di umanong na pagiging sinungaling di umano. Talagang dito po sa sinasabing power, kapangyarihan na natatamasa po nila. Kayang-kaya po yata nilang bilugin ang ulo ng mga Pilipino, mga kababayan. At talagang matapang na matapang po para po maging makatotohanan po ang kanya sinasabi, ay talagang pati po ang mga journalist, ang nag-journalist po at ang mga media na nagpakalat po, mga kababayan, na talagang meron po kasi mga media na talagang nagbalita. Hindi po ba? Ay talagang binatikos pa po ni USEC na tinatawag na garbage in, garbage out, mga kababayan. Kaya po dito mga kababayan, malalaman po natin. Malalaman po natin kung talagang hanggang saan po, ipagtatanggol at talagang pasisinungalingan po ng tinatawag po na attack dog. Attack dog po ang tawag dito, di umano. Kung hanggang saan po siya magiging attack dog ng First Lady at ng Palasyo, di umano mga kababayan. Nakakalungkot lang po, no? Napakadali pong solusyonan itong problema na ito Para po mapaniwala mo mga Pilipino. Hindi na po kasi tanga at bobo mga Pilipino ngayon. Marami na pong pamamaraan. Ang Pilipino po, mapapaniwala mo lang yan, yung matitino yung matitinong Pilipino. Hindi yung gumagamit ng pulburon at hindi yung mga narco politics. Hindi yung mga korap na mga politiko. Hindi yung mga makakaliwang politiko. Di po ba? Yung mga makakaliwa. Marami rin po kasi makakaliwang politiko rin Hindi po ba? Di po ba? Yan, mapapaniwala mo sa mga salita mo. Hindi po ba? Pero yung matitinong Pilipino, madali po yan Madali mo pasinungalingan yan na hindi totoo yan. Di po ba? Ang issue kasi rito, namatay kasi sa pulburon. Kasama mo. At yan ang lumalabas
sa mga investigasyon at findings. Kaya ka nga na-hold. Hindi po ba na-hold siya sa Amerika? Na-stay pa siya ron ng mga ilang araw o linggo? Yan po ang lumalabas po na mga balita. Hindi po ba? Na-stay siya dyan, tapos pinasisinungalingan. Magmula nung March 8, hindi pa siya nakakabalik. Natapos na yung event sa Beverly Hills, sa LA, sa Los Angeles, California. Di po ba? Marami pong pagkakataon na pinasinungalingan po yung gamit po ang mga litrato. Ngayon, gumamit na naman po kayo ng litrato para pasinungalingan na naman na hindi totoo, na malapit. At dito sa entourage, hindi kasama ang Tantoko. Pero close na close. Dikit na dikit. Hindi po ba? Bago ka makadikit sa isang first lady, talagang malapit ka riyan. Katabi mo sa upuan, first lady. Katabi mo sa kainan, first lady. Hindi po ba? Talagang close na close ka at talagang kilalang-kilala mo. At kasama mo. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa ng Yusek, talagang pinanindigan na po yata niya na ang mga Pilipino para sa kanya ang mga sinungaling. At siya, tanging siya lang at ang palasyo ang hindi sinungaling. Ang mga Pilipino, katulad ng mga kababayan natin na naninirahan, nakasaksi sa Los Angeles, di ba, sa California, USA, sa Beverly Hills, yung mga Pilipino nating kababayan doon, na nakakita, nakasaksi, may mga video, mga sinungaling! Tanging ang Yusek lang at ang Malacanang ang hindi sinungaling at ang First Lady na hindi sinungaling. Mga kababayan, nakakalungkot ano? Nagkaroon tayo ng ganitong pamahalaan. Sinungaling ang taong bayan. Sila hindi sinungaling. Bakit ayaw niyong tuldukan para masabi niyo kayo'y tama at talagang hindi gumagamit? Di po ba? At para mailayo ang issue o para maitama nyo ng First Lady ay hindi gumagamit ng pulburon, hindi gumagamit ng coke, at hindi gumagamit ng tawas. Di po ba? Bakit ayaw magpates? Nandiyan naman. Napakadaling patotohanan. Hindi po ba? Pwedeng patotohanan at pasinungalingan lahat ang mga binibintang na sinasabi ninyo hindi totoo at hindi involved. Ang First Lady kailanman ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na pulburon, pinagbabawal na coke, at pinagbabawal na tawas. Never silang gumamit niyan. Handa. Dapat ganon. Ang first family para matapos na ang issue ng pulburon sa kanila. Willing ang pamahalan. Ang buong angkan, lahat ng gabinete ay magpapates sa buhok, sa dugo, sa ihi. Lahat ng klase ng test gagawin nila para patotohanan na talagang hindi gumagamit ng illegal na pulburon ang pamilya, First Lady, ang Pangulo. Tapos! Di po ba? Napakadaling tuldukan. At mailalayo ng First Lady na talagang hindi siya involved dahil hindi siya gumagamit. At hindi siya kasama sa party. Kaya lang, kaya mo bang pasinungalingan ito? Mismo yung mga nahandoon, naninirahan doon sa Beverly Hills, sa LA, nakakuha mismo ng dokumento. Katulad ni Maharlika, na tagaron si Maharlika. Gumagastos siya. Siya nagbayad para makakuha siya ng dokumento. Di po ba? Yung dokumento na investigasyon ng Beverly Hills Police. Di ba? Department doon. Di po ba? Pinakita pa. Meron pa siyang dalawang dokumento, isang Espanyol, tapos isang English.
Di ba? Yung dokumento. Pwede mong basahin sa English at pwede mong basahin sa Espanyol. Ganun po sa Amerika. Pero pagdating kay Yusek, mali raw po yun dahil iba raw po yung kumakalat sa Facebook. Mga kababayan, ibang klase po ang Yusek natin ngayon, mga kababayan. Sanay na sanay po itong tanggapin. Matatanggap naman po niya ito nagtatapang-tapangan lang po para maging katotohanan ng kanyang sinasabi. Pero hindi naman niya po kayang patunayan. Wala naman po siyang inilabas na dokumento na mali. Ang inilabas na kumakalat na dokumento galing sa Amerika, galing sa Beverly Hills Department Police, galing dun mismo sa nag-imbestiga, mga kababayan. Wala naman Para po pasinungalingan niya na iba yung hawak ng yung tulad ng hawak ni Maharlika ay iba doon sa hawak niya na talagang tinatawag na yun ang totoo. Legit. Yung hawak ni Maharlika, hawak ng ibang mga Pilipino na kumakalat sa social media ay mali. Hindi po ba? Hindi dadaanin ka lang sa salita na merong parang pagbabanta pa yata at pananakot. Di po ba? Para bang kinukonsensya mo pa. Kinukonsensya mo pa ang mga nagpakalat daw nito. Mga kababayan. Gustong-gusto na nga ng mga Pilipino na ipa-drug test. Kayo! Yan ang gusto ng Pilipino dahil nakakahiya na ang Pilipinas sa buong mundo. Hindi po ba? Nakakahiya na ang ating bansa sa buong mundo. Hindi mo matatanggal ang kahihiyan ng bansa sa salita lamang. Ang kailangan ng bansa para mapatunayan sa buong mundo na mali ang ibinibintang sa first family ay magpa-drug test. Di po ba? Para po yung Pilipinas ay maibangon mo sa kahihiyan. Dahil kalat na kalat ito sa buong mundo na ang First Lady ay na-involve. Di po ba na-involve siya ron, nakasama? Hindi po ba? Yan ang kumakalat. Kasama niya yung tao na natsugi dahil na-overdose sa pulburon. Hindi po ba? Tapos ngayon, tanggap na tanggap ng pamahalaan natin ngayon. Okay lang na malagay sa kahihiyan ng ating bansa. Bakit? Sobrang bangag na ba ninyo? Di umano? Kayang-kaya nyo na lunukin ang kahihiyan ng Pilipinas. Wala na kayong kahihiyan. Ganun po ba? Hindi na kayo marunong mahiya. Bansang Pilipinas ang nalalagay sa alanganin. Dahil dyan sa masamang bisyo na yan. Di po ba? Bakit kami? Anytime pwede kami magpates. Para kami maging malinis sa bisyo na yan. Kung mayroong tao na magbibintang sa amin na sinasabing kayo, mga addictos kayo sa pulburon. Di po ba? Kaya namin anytime magpates. Bakit? Pagdating sa pamahalaan, meron na lumalabas na ganitong issue, kahiya-hiya na ang bansa. Wala pa rin. Ayaw nyo pa rin maglakas loob na ipakita sa taong bayan at ipakita sa buong mundo na malinis kayo sa illegal na pulburon, na hindi kayo gumagamit ng pulburon kailanman. Bakit? Hindi nyo magawa. Bakit? Sige nga. Mahirap bang gawin? O may tinatago lang kayo? Tapos na yan Gawin nyo lang. Matatapos na napakabilis. Instant. Mapatunayan lang na talagang hindi kayo gumagamit. Di po ba? At maibabangon sa kahihiyan ng bansa. Lahat na nagpakalat, idemanda! Di po ba? Idemanda nyo lahat ang nagpakalat niyan. Libelous. Pati ang mga media na nagpakalat ngayon nung sinasabi nyong peking dokumento.
Madidimanda nyo yan dahil nagpapakalat ng peke. Di po ba? Ganun po yun eh. Magpates na kayong lahat diyan sa Malacanang. Linisin nyo ang inyong mga pangalan. Di po ba? Linisin nyo ang inyong mga pangalan, dignidad, sa pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Magagawa po ba ninyo yan, Yusek? Hindi na po madadala ang Pilipino. Hindi nyo na kayang dali ng Pilipino sa mga salita lamang. Para lang maging totoo na walang kinalaman. Magagalit-galitan kayo at isisisi nyo sa mga Pilipino at isisisi nyo pa sa mga media, sa mainstream media na nagpakalat dito, di umano. Ibang klase. Para lang maging makatotohanan lahat ng sasabihin nyo na kayo ay walang nilalabag at hindi kayo kailanman naging involved dyan sa pinagbabawal na yan. Ganun po ba, Yusek? Malilinis po ba ang pangalan? Kaya mo ba linisin ang pangalan sa buong mundo ng First Lady at ng Pangulo? Mas matatalino sa'yo. Lalong-lalo na yung nasa ibang bansa. Yung mga banyaga, matatalino yan. Hindi mo kayang bolahin at bobohin yan. Para lang mapaniwala mo sila. Live! Mag-live kayong lahat. Magpates. Live. Di po ba? Ipakita sa buong mundo, ipakita sa buong bansa. Mahigit 100 milyong Pilipino ang makakasaksi na talagang malinis ang inyong mga pagkatao, lalo-lalo sa masamang bisyo na yan. Hindi po ba? Samantalang kami, di po ba? Mag-a-apply lang kami ng trabaho. Tinetest pa kami. Di po ba? Mag-a-apply ka ng lisensya. Kailangan pa ng test ng pulburon. Mag-a-abroad ka. Kailangan pa ng test ng pulburon. Pagdating sa palasyo, magsasalita lang ang Yusek. Hindi na kailangan ng test. Okay na. Maniniwala na dapat ang mga Pilipino. Maniwala na kayo. Pero walang ginagawang test. Maniwala na mga Pilipino. Ganon katindi ang tagapagsalita ng palasyo na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag din po at kinoronahan pa ni Atty. Guanzon ang pagiging attack dog daw po nito. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pahayag, ang matapang na pahayag ng tagapagsalita po ng Malacanang. Ang Yusek, pinasinungalingan po niya na talagang walang kinalaman ang First Lady. Hindi involved. At kailanman po ay hindi magkasama sa hotel. Sila, ibang hotel. Ang First Lady, mga kabayan. Lalabas naman po ang katotohanan yan. Yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, walang baho na hindi sisingaw. Mabaho ito. Maaamoy mo ito. Kahit anong tago mo, aalingasaw ito dahil mabaho. Di po ba nagkakasunod-sunod na baho nila? Yung isa nga, di ba? Yung isa na kasama yata sa nagplano para kidnapin, di umano, ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung DND secretary natin, nakita nyo po, meron pang karga-karga na ibang citizenship. Di po ba? Nakita nyo po ang pagiging Pilipino nila. Unbelievable. Lalabas kasi aalingasaw. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan,
Ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po mga kabayan sa mga biyaya po. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, sama po natin siyempre pag magkaisa po tayo ng ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na sana po ay mabigyan pa po at madugtungan pa po ng mahabang buhay, kalakasan at pag-iingat po. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you rin po mga kabayan. Sa muli po, ingat po tayo. Ingat po. Paalam. Bye-bye.